Muli po magandang umaga mga kapatid, kababayan ko saan man kayo naroroon sa parte or sa lahat ng parte ng mundong ito na ating ginagalawan. Lahat po ng nasa ibang bansa, lalong-lalo na ang aking mga kapatid na sa araw-araw ay sumasabak sa hamon ng buhay. Ramdam ko po at alam ko ang mga hirap, pagtitiis na pinagsisikapan niyong mapagtagumpayan, na sa kabila nun ay namumutawi pa rin sa atin ang pagsunod sa ating Diyos, Ama na nasumasalangit, Diyos ng mga Diyos. Kaya po ang channel po na ito ay ginawa at pinagsikapan ko po na magawa sa tulong ng Diyos at sa pamagitan ng aking pagsisikap ay nais ko pong makatulong sa lahat ng aking kapwa saan mang parte ng mundong ito sila naroroon. At lalong-lalo na po sa Pilipinas kung saan nandoon ang mismong aking mga kapatid na mga nakakatanda kong kapatid na sa edad po nila ngayon ay talagang tunay na isa sa dahilan kaya ako pinagsikapan na magawa ito. Sapagkat sa pamagitan po na nito ay makaabot sa kanila ang tunay na pagtuturo at tunay na dapat nilang malaman. Dahil sa edad po nila ay natural lamang sa mata ng Diyos na dapat ay nakakaalam nila na sila ng tunay na katotohanan. Tunay na katotohanan o aral o batas o kalooban ng Diyos. Yun talagang tunay na mawala man sila sa mundong ito, tayong lahat, dahil tayo isang beses mawawala sa mundong ito, na kailangan nating paghandaan. Bagamat naghahanda tayo sa buhay natin dito sa lupa habang ang ating katawang lupa o ang ating buhay na kaluluwa ay katawang lupa ay malakas, tayo naghahanda, naghahanap buhay para sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating sariling pamilya. Subalit may mas importante po sa kalooban ng Diyos na dapat nating gawin. Ito po ay ang pag-aaral ng kanyang tunay na kalooban sa mga tao. Sa mga tao na naririto sa mundo. Dahil ang mga taong naririto sa mundo ay talagang isang beses ay mamamatay. Natural po yun. Subalit sa mga tao na minamahal ng Diyos na talagang simula't simula ay nang makarinig ng salita ng Diyos, ng katotohanan, ng kalooban ng Diyos ay sumunod agad. Bukal sa puso nilang sumunod, isinabuhay. Ang mga salita ay sabi nga po ay paiikliin ng Diyos ang panahon alang-alang sa kanyang mga hinirang. Yun po ay tinatawag na mga hinirang, yung mga taong naririto sa pasalupa ay buhay at naglilingkod sa Diyos. Ayan po, kaya tayo po kahit po nasaan tayong dako, pag nakarinig tayo ng salita ng Diyos, alamin natin, baka ang Diyos ay may kalooban sa inyo o tinatawag kayo. Kasi po, ang tao po na tinatawag ng Diyos, yung palagi siyang nakakarinig ng salita. Kahit saan siya magpunta, kahit saan dako siya magpunta, nakakarinig siya ng salita sa ayaw man at sa gusto niya. Ibig sabihin po, noon may mensahe na ang Diyos. Kaya yun po, i-discover natin o hanapin natin o alamin natin kung bakit ganon. Kasi po, isa po yun sa sign o simbolo na tinatawag tayo ng Diyos sa kanyang mga plano, para sa kanyang mga plano. At wag nyo pong pahihindian pag kayo'y tinatawag, sapagkat ang katumbas po nun, ang kapalit nun ay buhay.
reward mula sa Diyos, reward na buhay. Ano po yung reward na buhay? Yun po yung kahit mawala kayo sa mundo, mamatay kayo sa mundo, mawala kayo sa mundo, mabubuhay pa rin kayo na kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po wag na wag tayong magdadalawang isip, magse-second thought kapag nakakarinig tayo ng mga salita ng Diyos, na wag nating pakinggan sapagkat ito po ay sumisimbolo ng boses ng Panginoong Hesukristo. Kaya paulit-ulit ko pong sinasabi or inuulit ko na sabi nga po ng Panginoong Hesukristo, ang makakarinig sa kanyang salita o tinig ay mabubuhay. At ang hindi dirinig ng kanyang salita ay mapaparusahan o mamamatay. O 10 kayo sa dalawa nun. Kahit po sa Biblia, sinabi ng ating Diyos Ama, na piliin nyo ang buhay. O, di ba po? Binigyan na tayo ng paalala ng Diyos. Piliin natin ang buhay. Ganun po. Kaya po, muli, ito pong sa susunod nating pagbabasa, usapang pahayag or apocalypse. Dito po tayo, kaya ipagpapatuloy po natin ang usapang ito alang-alang sa ating Diyos Ama na sumasalangit, na siya mismong naggumagawa ng lahat ng paraan para tayo tawagin, para tayo maligtas. Ang pagtawag po kasi ng ating Diyos ay para tayo maligtas. Kasi may hangganan po ang mundong ito at lahat po ng sign, pangitain ay nangyayari na sa lahat ng parte ng mundo. Hindi naman po kaila sa inyo yan. Dahil mismo, kita nyo naman po, ang kahuli-hulihang naranasan ng bagyo nitong panahon ng ano bang buwan ngayon o November, ay yung pong pinakamalakas na ang pangalan niya ay Uwan. O, yan po. Pero hindi pa po nagtatapos dyan yun. Kaya dapat tayo maging handa at tunay na lumapit sa Diyos, magpakumbaba para anuman ang dumating ay hindi niya tayo pababayaan. Yan po. Kaya po muli, mga kaibigan, binabati ko po ang lahat ng subscriber ng channel na ito, sa lahat sa inyo na nagsusubscribe dito. Alam nyo po, bukod sa aking kaligayahan, ay higit pong natutuwa sa bawat isa pong kaluluwa na makakarinig ng salita or makikinig ng salita o magbibigay ng panahon sa pakikinig sa pagsasalita ng mga salita ng Diyos. Alam niyo po ba? Nagpapalakpakan ang mga anghel sa langit, nagsasaya sila. Ganun po kayo ka-welcome, ibig sabihin, wine-welcome nila ang inyong pakikinig. Kasi sabi nga, ang ating Diyos Ama ang umaano ng puso ng tao. Kaya po, pag nakita ng ating Diyos na talagang kayo'y willing na makinig na sa kanyang salita, sa kanyang kalooban, sa kanyang kagustuhan, sa kanyang plano, at tunay na pinagpatuloy nyo ang pakikinig ng salita, ang milyon o hindi lang milyong anghel ang naghahanda or nagsasaya sa langit. Kaya po tunay na napakasarap sumunod kasi mayroong naghihintay at mayroong mga nagsasaya habang tayo'y nakikinig, habang tayo'y nag-aaral. Kaya po binabati ko kayong lahat na mga nag-subscribe at nag-like, at kayo po ay patuloy po na mag-like upang ang ating mga kasamahan kung saan nyo ma-share ay i-share nyo, at yung mga magsusubscribe ay patuloy po na makinig, at ang ating pong usapan dito ay talagang usapang normal, usapang totoo, usapang makatotohanan at usapang tunay na nangyari sa buhay. Kaya po dito po'y walang paligoy-ligoy at walang pasikot-sikot.
Kasi po mismo, ako po ang nagpapatunay sa buhay ko. Kaya ako po ibinibigay sa inyo. Kaya naman po naniniwala ako na kayo rin po, lalong-lalo na nasa ibang bansa, nasa lahat ng parte ng mundo, naiintindihan ko po ang lahat ng inyong pakiramdam, ang inyong dinaranas, ang inyong pagsusumikap, ang inyong pagmamahal sa Diyos. Kaya kayo po ay inaabot ng salita ng Diyos dahil naniniwala ako na nakikita ng Diyos ang inyong mga puso. Kaya po muli, bago tayo magsimula ay magdasal na po tayo at humingi tayo ng gabay sa ating Diyos Ama para maintindihan niyo pong mabuti. Kailangan po natin ang banal na Espiritu ng Diyos, ang ipinangako ng Panginoong Hesukristo na sa kada isa, dalawa, tatlo na magtitipon-tipon sa salita ng Diyos ay nasa pagitan po niya siya. Sabi po sa Biblia, nasusulat ang isa o dalawa na nagsasama-sama, na nag-aaral ng salita at kalooban ng Diyos ay nasa gitna siya. Kaya po yan. Ngayon po, mag-pray po tayo. O Diyos Ama sa langit, Diyos na buhay at dakila, Diyos ng aming mga ninunong si Abraham, Isaac at Jacob, at siya rin po namin kinikilalang Diyos at ipinakikilala pa na Diyos na tunay, Diyos ng mga Diyos, buhay at walang katulag, na naghahari simula pa noon hanggang ngayon at nagbigay sa amin, nagsakripisyo sa amin ang aming Panginoong Hesus para kami ay maligtas. Maraming salamat po aming Ama. Napakabuti mo po sa amin sa lahat ng pagkakaloob mo sa amin buhay, sa lahat ng aming pangangailangan, sa aming kalakasan at sa pagbibigay mo ng higit sa sapat na katatagan. Kaya po nagpapasalamat din po ako mismo sa pagkakaligtas ng mga taong kung saan man may mga pangyayaring tunay na kailangang mangyari. Dahil nga po ayon sa iyong plano at ayon sa nasusulat mo na kapag nakumpleto na ang 144,000 ayon po sa anghel na nasusulat sa Biblia, na sa kumpleto ng mga hinirang ng 144,000 ay doon po nila pawawalan ang lahat, ang hangin, ang bagyo, ang tidal wave, ang earthquake. Kaya po tunay na nararanasan na namin ngayon yan. Kaya po Ama, nawa po saan man kami naroroon ay tunay na sumaamin ang iyong presensya, ang iyong tulong kahit saan man pong parte ng mundong ito. Kami po ay nananawagan sa iyo at nagtitipon-tipon sa mga bagay o sa oras na mayroong kami na iyong pinagkakaloob. Kaya po muli, hinihiling po namin sa pangalan ng Panginoong Hesus ang iyo pong banal na Espiritu upang ang lahat ng nakikinig, lahat ng nakatuon sa channel na ito ay maintindihan po ang lahat ng iyong mga kalooban, ang iyong katotohanan at ang mga salitang iyong nasusulat sa pamagitan ng Biblia na ipinasulat mo sa mga nagdaang propeta, nagdaang disipulo at ngayon naman po'y sa iyong mga tinawag. Kaya po Ama, muli po ang aming pasasalamat at ang iyong pangangalaga sa amin, ang iyong pagmamahal, pagbibigay ng suporta sa lahat sa amin, ay amin pong ipinagpapasalamat, lalong-lalo na po ang banal na Espiritu namin na hilihiling sa oras na ito upang mamagitan sa amin at magbigay sa amin ng tamang kaliwanagan at pag-intindi sa lahat ng iyong salita, sa lahat ng iyong buhay na salita na aming mapakikinggan. At salamat po, ako naman po ay naririto rin at gamitin mo po ang aking bibig upang maintindihan nilang mabuti ang kanilang pakikinggan na salita mo na atin pong ipararating sa kanila. Marami pong salamat,
ang papuri po at pasasalamat, pagluwalhati at pagpaparangal, pagsamba at papuri ay tunay na sa iyo lamang namin itinataas o aming Diyos ng mga Diyos, buhay at dakila na sumasalangit. Kasama ng aming Panginoong Hesukristo na nakaupo sa iyo pong kanan at sa pakikipisan ng mga banal na espiritu at ng mga anghel sa langit. Maraming salamat po at muli po ay magandang umaga at kami po ay tunay na napaka-bless sa iyo pong presensya. Muli po mga kaibigan, sumain niyo pong lahat ng kapayapaan at ang pagpapala ng ating Diyos amang sumasalangit sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at sa pakikipisan ng banal na espiritu sa oras na ito ng ating pakikinig. Salamat po at kayo po nawa ay pagpalain. Muli po ang lahat ay magsabi na tinatanggap natin ang karunungan at ang aral na ating mapapakinggan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ngayon po ang aking pong babasahin mga kaibigan, ang ipagpapatuloy ko po sa pahayag kasi nga po dahil ito po ang napaka-importante nating pag-aaralan. Na sabi nga po, nasusulat po kasi sa Biblia na wag na kayong mag-aral ng mga bagay na yung po bang mga kung paano yung gagawin na mga yung mga bagay na nga po kumbaga sa pag-aaral yung basic. Halimbawa sa pag-aaral, di po ba ang estudyante ay nag-aaral ng ABC. So ang sabi po dito po sa Biblia sa mga tao po na nakakapakinig katulad natin na nakakaalam ng masama at mabuti, wag niyo nang pag-aralan yung mga bagay na basic. Parang ganito po. Yung pong iba, marami pang hindi nakakaalam kung paano yung pagbibigay ng offer sa Diyos. Sa Diyos po, hindi na po kailangan ang material na bagay o ang kung ano-ano pang sinasabi na paghahanda ng kung ano-anong mga hayop o ano-ano man. Wala na po sa Diyos yan. Hindi na po niya inaano yan. Kasi po, ang gusto ng Diyos ay ang mismo ng ihanda natin ay ating sarili, ang ating kaluluwa na malinis. Kaya po, hindi niya na kailangan yung magbibigay kayo sabi ng marami ng ikapo, ng ganitong ganito, ganyan-ganyan. Kung talagang mayaman tayo, at makaluluwag tayo at alam natin na marami tayong pera, doon, isang panahon po yun para makaisip tayo na tumulong sa mga mahihirap na mismo na kayo ay ang magbigay. Parang ganito, sa may mga mahihirap na nasa squatter, gusto nyong makatulong at kayo naman talaga yung milyonaryo, mayaman, pumunta kayo doon, magbigay kayo ng tulong, ganun po. Hindi po kailangan yung paimbabaw. Kailangan po ay bukal sa loob. Kung meron kayong mararamdaman na parang gusto nyong magbigay para kayo maparangalan o para kayo maging sikat, ay wag po. Baliwala po sa Diyos yun. Baliwala rin ang inyong tulong. Mas mabuti pang wag kayong tumulong kung ganun ang inyong masasapuso at masasaisip. Kasi po, kahit po kayo tumulong, kung lihim at talagang bukal sa puso nyo na gusto nyong makapatulong, kahit po yan lihim. At halimbawa po, na tumulong kayo, sabihin nyo, yan galing sa ganito yan. Sabihin, salamat po, ganito at naging daan kayo. Wala pong anuman, ganon. Pero wag nyo pong gagawin yung tulong na, ito galing sa akin yan, o galing kay ganito yan, o yan, ganyan yan. Ay, nako. Ako na po ang nagsasabi, baliwala sa Diyos ang tulong nyo. Nagkasala pa kayo. Kaya nga po ang turo ng Panginoong Hesus, tumulong ka ng higit sa iyong ng naaayon sa iyong kalooban, yung maluwag sa kalooban mo. Parang ganito, meron kang kasama
o kakilala, syempre may pagkain ka. Ngayon, yung pagkain mo, may pagkain rin naman siya. Yung pagkain mo, gusto mo siyang bigyan. Kasi po may mga nagbibigay na paimbabaw yung para bang masabi lang na bigay ng bigay, ganon. Kung halimbawa po at talagang bukal sa inyo magbigay kayo. In short, kung talaga pong merong parang uma-against sa loob nyo na parang ayaw nyong magbigay, huwag nyo na po munang bigyan. Kasi nagkakasala lang po kayo sa Diyos. Ganun po. Pero kung talagang kinakailangan talaga, kung buhay na ba ang sasagipin, si hodang ayaw ng kalooban nyo at talagang meron kayo, bigyan nyo kapag buhay na ang sasagipin. Kasi po, pwede naman na kapag nakapagbigay na kayo at nakatulong yon, bumuhay yon, kahit naman po alam ng Diyos na hindi bukal sa loob nyo, sabihin may konting against sa loob nyo at sinikap nyo namang makatulong, kumbaga judge, ang ating po kasing Diyos ay righteous. Mabuti siyang judge, makatwiran. Kaya po, binabasan niya ang puso at isipan ng ating kaluluwa, tayong tao. Kaya po, Diyos mismo ang humuhusga. Kaya po, sabi nga, kung ano ang magagawa mong mabuti, gawin mo. Yun po, sa isang madaling salita. Kahit pa sabihin mong nagpapakapagod ka, ikaw ang napapagod, ikaw lang mag-isa ang nagsisikap sa pamagitan mo, ikaw lang mag-isa ang gumagawa, basta po't alam nyong makakatulong lalo na sa kaluluwa. Pero po kung tayo tutulong dahil lang sa material para lang tayo mapabuti o ma-lift up yung parangalan o mapuri, ay naku, wag kayong tutulong ng ganon. Kasi hodang hindi kayo mapuri, tumulong kayo kung pwede kayong tumulong. Ganun po. Okay po, umpisahan ko na pong magbasa. Dito po tayo babasa sa, itutuloy ko po nandito na po tayo sa Pahayag 9. Dito po sa Pahayag 9 ay babasahin ko simula Kapitulo 9, 1 hanggang 21. Ito po, pakinggan po natin. Nang hipa ng ikalimang anghel ang kanyang trumpeta, nakita kong nahulog sa lupa ang isang bituin. Ibinigay rito ang susi ng banging napakalalim. Binuksan ng bituin ang bangin. Lumabas ang usok na singkapal ng usok ng malaking hurno, kaya nagdilim ang araw at papawirin. Naglabasan ang mga balang mula sa usok at kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihang manakit tulad ng alakdan. Ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy o anumang halaman. Yaon lamang mga taong walang tatak ng Diyos sa kanilang noo ang sasaktan nila. Hindi pinahintulutan ang mga balang na patayin ang mga taong ito, kundi pahirapan lamang sa loob ng 5 buwan. Parang kagat ng alakdan ang kirot ng pagpapahirap na ito. Sa loob ng panahong iyo'y hahanapin nila ang kamatayan, ngunit hindi masusumpungan. Iibigin nilang mamatay, ngunit lalayuan sila ng kamatayan.
Ayan po, Kapitulo 1 po hanggang verse 7 ang binasa ko. So dito po na pala, na sasaad dito, wala pa po tayo dito sa sa trumpeta, ikalimang trumpeta. Kasi po ako sa aking pagbabasa dito po sa nasa pang-apat na trumpeta na po tayo Yung kalagayan po ng ating mundo ngayon, nasa pang-apat na trumpeta pa lang ang nahihipan. Kasi ito pong ikalimang trumpeta, may inutusan po ditong anghel na Kasi po yung bituin at sinasabi dito, yung po ay tawag dyan sa Tagalog, sumisimbolo ng anghel. Kasi po ang mga anghel ay tinatawag na bituin. Kaya po, ang inutusan po dito na nakalagay ay ang isang bituin. Dito po sa ikalimang trumpeta. Binuksan po ang hurno o banging napakalalim na maglalabasan. Hindi pa po tayo dumadating dyan. Pero nasa pang-apat na trumpeta na po ang tawag dyan, ang nabubuksan or ang umiihip. Kasi po tayo, ito pong binabasa ko, pang-5 trumpeta ito So, ibig sabihin, kasunod na po. Kasunod na. Kasi yung pang-apat na trumpeta, sa pang-apat na trumpeta, nangyayari na po sa atin yun Ito po, tingnan nyo I-review natin. Nang hipan ng ika-4 na anghel ang kanyang trumpeta, ika-4 na anghel po, kasi may 7 trumpeta po, at 7 anghel ang may hawak. Bawat isa may trumpeta. Ngayon po, itong ika-4 na trumpeta, pakinggan nyo pong i-reviewin natin. Nang hipa ng ika-4 na anghel ang kanyang trumpeta, na pinsala ang 3 bahagi ng araw, ng buwan at ng bituin, kaya nawala ang 3 bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilim ang 3 bahagi ng maghapon at walang tumanglaw sa 3 bahagi ng magdamag. Pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig kong sumisigaw, kalagim-lagim ang sasapitin ng lahat ng mga nasa lupa ng mga trumpetang hinipa ng 3 pa ring anghel. So, kaya bali po, ito po kasi, yung pag hindi pagbigay ng araw, yung pong kung nalalaman natin yung mga eclipse na dumadaan, hindi lumilitaw yung araw, natatago yung araw, natatakpan ng buwan yung araw. Nandito po na tayo sa pangyayari na to Madalas po natin yung ngayon Kaya po dito sa ika-5 trumpeta, kaya kailangan po talaga natin na tayo ay manikluhod, magpakumbaba sa Diyos. Kasi kitang niyo po sa ika-5 trumpeta, nang hipa ng ika-5 anghel ang kanyang trumpeta, nakita ko na nahulog sa lupa ang isang bituin. Ibinigay rito ang susi ng banging napakalalim. Binuksan ng bituin ang bangin. Lumabas ang usok, nasingkapal ng usok ng malaking hurno, kaya nagdilim ang araw at papawirin. Naglabasan ang mga balang mula sa usok na kumakalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihang malaki tulad ng alakdan. Ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy o anumang halaman. Iyaon lamang mga taong walang tatak ng Diyos sa kanilang noo ang sasaktan nila. Ito po yung sinasabi ko na ang mga tao lang na walang tatak ang mga nabibiktima nung mga ganong pangyayari. Parang katulad po nung COVID. Di po ba yung COVID? Napakaraming tao. Yung iba nagtataka. Sasabihin nila, bakit hindi naman masama yun? Bakit nagkaroon? Hindi po dun sa hindi pagiging masama niya o pagiging mabuti niya.
Kasi po, meron pong sumpa yung Diyos natin. Yung pong mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa rebulto. Hindi po natin alam kung yung first ancestor niya sumamba, naglilikuhod, nanalangin sa mga rebulto na ginagawa ng Diyos. Nakalagay po dun mismo sa sumpa ng Diyos na hanggang sa ika-4 na saling lahi. So meaning, yung iba na walang kaalam-alam dun sa ginawa ng kanilang angkan ay dumaloy sa kanila. Kasi bakit po sila nadadaluyan? Kasi po, kapag ang isang angkan po hanggang ika-4 na saling lahi, ang unang angkan ay sumamba, lumuhod, nanikluhod, nanalangin sa mga kamay, sa mga ginawa ng kamay na rebulto o kung ano-ano mang rebulto, at yung mga taong sumusunod sa mga kanilang idolatria, yung kanilang kung saan sila ay mahina, kung sila ay mahina sa mga material na bagay, mga materialistic, yun po yung isang kind of idolatry. Pero po ang pinakamalala, yung lumuhod sa Diyos na Diyos-Diyosan, sa rebulto na ginawa ng kamay ng tao. Na yung pinapaliwanag ko po sa iba kong upload sa audio record ko na sumamba sa Diyos-Diyosan na ginawa ng kamay ng tao. Katulad po yung, di ba sinabi ko na yung rebulto ni Virgin Mary, yung rebulto ni Jesus Christ, yung rebulto ni San Pedro, yung rebulto ni San Juan, ginagawa tapos luluhuran, mananalangin, bibigyan ng bulaklak. Yun po, kasama po dun yun. Kaya po yung mga angkan-angkan na bagamat mabait, tapos hindi nila alam na yung kanilang angkan, sinundan-sundan lang nila kung ano yung pinagmulan nila. So natural, wala silang kaalam-alam doon, ano po. Pero pagdating po ng ating Panginoong Hesukristo sa darating na na panahon na magbibigay uli o patuloy na magbibigay ng aral. Kaya po hindi nga tumitigil po ang salita ng Diyos Kaya nga po paulit-ulit para yung mga angka na yon makarinig. Ngayon, ang usapan na lang po doon kung maniniwala o makikinig. Yun po ang usapan doon. Ngayon, kung narinig mo na at hindi ka sumunod, ay ikaw na pumili. Sabi nga ng Diyos, ang piliin mo ay buhay. Kasi ang kamatayan at buhay, dalawa lang kapupuntahan ng tao. Piliin mo ang buhay, di po ba? Ang sabi ng Diyos. Ngayon, ibig sabihin, kapag pinagpatuloy mo, narinig mo na iniaaral na wag tayong sumamba sa Diyos-Diyosan, sa mga rebulto na ginawa ng kamay ng tao, pilit pa rin tayong sumasamba, lumuluhod kasi ayaw nating maniwala. Ano ba ang sabi ng ating Diyos? Di po ba andito ang sabi ng ating Diyos sa 65? Ito po, sasabihin ko, babasahin ko sa inyo ulit. Sa 65, 65:20. Ayan po, dahil lumikha, 65:20. Ayan, nakalagay po dito, hinayaan kong makilala ako ng mga hindi nagtanong tungkol sa akin. Hinayaan kong makita ako ng mga humanap sa akin. Sinabi ko naririto ako sa isang bansa na hindi tumatawag sa pangalan ko. Buong araw kong iniunat ang mga kamay ko sa isang bayan. Matigas ang ulo. Yun po yung bayan na tinuturing ng Diyos. Yung mga tao yun Mga tao yun na hindi nakikinig. At yung pag sinabi niyang bayan ko, na nakikinig sa kanya, yun po yung mga tao naman na nakikinig sa kanya. Kaya po isang bayang patuloy na umiinsulto sa akin ng harap-harapan. Ayan, maliwanag po Maliwanag sa aking binabasa Naghandog sila sa mga hardin
at gumagawa ng haing usok sa mga laryo, umuupo sila sa mga libingan, nagpapalipas ng gabi sa tagong mga lugar at kumakain ng karne ng baboy. At ang sabaw ng maruruming bagay ay nasa mga sisidla nila. Sinasabi nila, "Diyan ka lang, huwag mo akong lapitan dahil mas banal ako sayo." Ang mga ito ay usok sa mga butas ng aking ilong. Isang apoy na nagniningas buong araw. So, ibig pong sabihin, yung pong mga ginagawang kasamaan ng tao ay isa pong usok na lumalabas. Ayan ang mga ito ay usok sa mga butas ng aking ilong. Ibig sabihin, pag sinabi po yan ng Diyos, galit na siya dyan. Kasi para pong tayo, tao, di po ba? Pag nagagalit tayo, 'di ba? Di ba may biro pa na lumalabas ng usok sa butas ng ilong mo. O 'di ba may mga ganyan? Kaya po 'yan. Tunay na galit na ang Diyos. Nakasulat ito sa harap ko, hindi ako magsasawalang kibo. Pagbabayarin ko sila, lubos ko silang pagbabayarin sa mga pagkakamali nila at sa mga pagkakamali rin ng kanilang mga ninuno. O 'yan. Kasi tunay na nagkamali ang mga ninuno sa pagsunod sa mga ganun Tapos susundan naman natin. Kasi po ako, ang ninuno ko, ganun din Lumaki po ako, nakikita ko sila lumuluhod sa mga ganyan ako naman, salamat sa Diyos. Kasi dahil nga, naniwala ako sa Diyos. Kasi ever since, Diyos talaga lang ang takbuhan ko. Naniwala naman ako. Kasi ang sabi ko sa kanya noon, nagsasalita ako, hindi kita marinig, hindi ko naririnig ang sagot mo, pero alam ko po, naririnig mo lahat ng sinasabi ko. Kaya po sana marinig din kita, makita rin kita. Ayan, binigay niya po ang kasagutan, ang Biblia. Kasi ang Biblia po ang isa sa pamaraan ng Diyos para kausapin ng mga tao. Kasi yan ay buhay niyang salita. Kaya po ayan, sabi ng Diyos na Jehovah, nakalagay po dyan na sa mga pagkakamali nila at sa mga pagkakamali rin ng kanilang mga ninuno, ang sabi ni Jehovah, dahil gumawa sila ng haing usok sa mga bundok at nilapastangan nila ako sa mga burol, susukatin ko muna ang lubos susukatin ko muna ang lubos nilang kabayaran. Ito ang sabi ni Jehovah, kung paanong may nakukuhang bagong alak sa isang kumpol ng ubas at may nagsasabi, huwag mong sirain iyan dahil may mapapakinabang pa riyan, gayon ang gagawin ko sa lingkod ko. Ayan po, maliwanag. Kaya ito naman po, nakalagay dito, ito ang sabi ng Panginoon, ng ating Diyos Ama na sa langit, na tayo mismo ang dito ko po babasahin sa yung sinabi ng ating Diyos kung bakit siya nagagalit kasi po ito pong Biblia na nakasalin sa aklat na ito, na bagamat ang nakalagay na pangalan ay Jehovah, tama naman po yun, isa sa tawag sa ating pangalan ng Diyos yun, yung pong nakasulat ay medyo marami ng ito pong sa talagang original kong Biblia ko babasahin para maliwanag sa inyo na itong sinasabi mismo. Meron po kasi itong connection dito sa binabasa kong revelasyon sa Isaiah 65. Yung pong binasa ko dati na handyan po sa aking playlist po. Kapag mas gusto nyo pong mapakinggang mabuti, handyan po sa playlist ko ang mga paliwanag dyan at yung pagbasa ng sinabi ng ating Diyos. Ayan Isaiah 65 na ang sinasabi po ng ating Diyos. Ayan. Anumang gawain pagpagala nila'y tiyak magbubunga, hindi po yan. Ito,
Ang sabi ni Yahweh, ako ay lilikha isang bagong lupa, isang bagong langit. Isang bagong lupa, isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di nababalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy walang panambitan o kaguluhan. Doon ay wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan ang edad 100 at ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan sa tanim ng ubas na sila ang aani. Ayan. Imagine nyo, ang ganda. Kaya napakaswerte po ng taong umaabot ng 100 mahigit. Kasi sa Genesis po, sa panahon ni Noah, nung nagbigay ng panibagong testamento ang ating Diyos, nagbigay po siya hanggang 120 ang ibinigay niyang buhay ng tao. Kaya mismo po sa ngayon, bibihira na lang din ang umaabot ng 120. Ito ang wika pa ni Yahweh sa kanyang bayan. Hindi sinisira ang mabuting ubas. Kinakatas ito upang mapagkunan ng mabuting alak. Ganyan din ang aking gagawin sa bayan kong liyag. Ang tapat sa aking ililigtas sa bayang Israel. Pagpapalain ko ang lipi ni Juda. Ang lupang mabundok mamanahin nila. Ang mga hinirang na tapat sa akin ay doon titira. Sasambahin ako ng mga lingkod ko. Sila ang aakay sa kawan ng lupa at ng mga baka tungo sa pastulan, sa lambak ng Saron, sa gawing kanluran at sa lambak ng Akor, isa pa ring pastulan na gawing silangan. Tingnan nyo. Napakaganda ng pangako ng ating Diyos sa atin Kaya po sa totoo lang, tama po ang ating pagsisikap. Kasi ang sabi ng ating Diyos, nasusulat dito sa 66, sa lahat ng bagay ang may likha ako. Ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ang uri ng tao na mahal sa akin at nakalulugod ay ang nakahabag-habag at mababang loob. Sa aking salita, siya'y may takot. Yan. Yan po ang sabi ng ating Diyos. Sa aking salita, siya ay may takot. So, ibig sabihin, dito pa lang sa salita ng ating Diyos, dapat na tayong matakot. Ako po, sa totoo lang, aaminin ko, takot ako sa salita ng Diyos. At minamahal ko rin ang salita ng Diyos. Takot ako kasi nasusulat ang lahat ng sinasabi niya na ayaw niya sa tao at gusto niya sa tao at kung ano ang dapat gawin ng tao. Kasi, kaya ako takot dahil buhay po ang salita niya. Pag sinabi niya, sinabi niya. Kaya po ituloy natin. Ito po, babasahin kong muli. Ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo. Ito po yung mga anghel na gagawa. Kaya kung totoo man yung nababalita o nakikita sa YouTube na may mga anghel, kasi po nasusulat naman po na may mga anghel na gagawa.
O, yaon lamang mga ipinagbibilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy o anumang halaman. Yaon lamang mga taong walang tatak ng Diyos sa kanilang noo ang sasaktan nila. Hindi pinahihintulutan ang mga balang na patayin ang mga taong ito. O, kung natatandaan nyo po, sabi ko, ang Diyos, sa lahat ng dumarating dito sa mundo natin, sakit o kung ano mamang lindol o kung ano, kapag po tao ng Diyos na may tatak na sa noo ng kanyang pangalan, yun po ay ililigtas ng Diyos kahit paano ang mangyari. Tandaan nyo po yan. Hindi po ba kayo nagtataka? May mga bahang na pagkalaki-laki, tapos merong taong nakasakay lang sa puno ng, saan ba yun? Sa puno ng papaya? Puno pa ng papaya o puno ng saging? Kung saan somewhere in Philippines may nangyari po. Aba, nakaligtas siya. Yung po yata bagyong Undoy po yata yun Hindi ako nagkakamali Undoy ba yun? O yung bagyo po sa party ng Leyte. Ang daming namatay sa baha. Pero kayo magtataka kayo. Sa puno ng papaya. Sige nga, mag-isip nga po tayo. Sa lakas ng baha, sa lakas ng agos ng baha, dahil ako po naranasan ko yung agos ng baha. Kasi sa bahay ko sa Pilipinas, bumabaha, nakaranas ako dyan ng baha. Na talagang dalawa po yung bahay ko dun Isang bahay, pareho lang naman siyang parang bahay ng ibon. Hindi naman po siya palasyo, maliit lang. Isang bato at isang kahoy. Magkatabi po yun. Kapag po bumabaha, dun ako lumilipat sa bahay na kahoy. Habang dun yung sa bahay na bato, nakataas yung mga gamit. Ano po? Kaya po, nadanasan ko po yung hanggang liig na agos ng baha. Ang lakas. Kaya po, ito pong nangyaring somewhere out there in Leyte, na sa dami ng namatay dun sa baha, tapos yung taong kumapit sa papaya. Pero po yon, sa aking pagkakaalam, siya'y naglilingkod sa Diyos. O tingnan nyo po yan. Yan po yung isang katunayan na may tatak na yun. Kumapit siya sa puno ng papaya, nakaligtas. Sige nga. O, yun ngang mga bahay na pagkatibay-tibay ang pagkakatayo. Inaanod. Yun, papaya. O, sige nga. Yun ay talagang tunay na handun yung pagkilos ng Diyos. At yung taong yun, alam ng Diyos na may tatak ng pangalan niya. Yun po. Kaya yan po sikapin natin na matatakan tayo ng pangalan ng Diyos sa noo. Sabi nga, walang huli sa pagsamo sa Diyos, sa pagpapakumbaba sa Diyos, walang huli. Kaya hanggat maaga pa, hanggat may lakas pa kayo na makasunod sa kalooban ng Diyos, na isa kayo sa makapagbigay ng mga kahit pasabihin yung pakonti-konti o pasulpot-sulpot sa mga, kung mga kaibigan nyo lang, maipaalala nyo, maibigay nyo yung karunungan, yung kalooban ng Diyos, maipaalam nyo. Sinabi ko sa inyo, hindi ang Diyos magpapabaya, at sigurado baka kahit pasabihin yung nandito na tayo sa mga punto ng talagang nasa pinto na tayo ng pagbukas ng langit, ay hindi po imposible, dahil sa Diyos ang lahat ay posible kapag tayo'y nagpakumbaba, kapag ipinakita natin sa Diyos ang ating pagsunod. Yan po. Kaya ayan maliwanag na maliwanag po yung binasa ko Uulitin ko uli. Ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy o anumang halaman. Yaon lamang mga taong walang tatak ng Diyos sa kanilang noo ang sasaktan nila.
hindi pinahintulutan ang mga balang na patayin ang mga taong ito. O, ayan. Ito po, yung ikalimang trumpeta, kapag nangyari yan, alam ng mga balang kung sino ang kanilang sasalantahin, kung sino ang kanilang kakagatin, kasi may utos ang Diyos ng kataas-taasan. At katulad po ng sinabi ko, inuulit ko, panahon ni Moses, ang namatay lang ang mga panganay ng Egypt. Kasi yun ang alam na gagawin lamang ng mga papatay na mga salot. Pero sa mga bayan, sa bayan ng Israelita, walang kahit isa ang napatay. Yan po, katunayan na ang panahon noon at panahon ngayon ay parehas lamang. Parehas lamang ang pagtawag ng Diyos, parehas lamang ang pagmamahal ng Diyos na sama-sama at mabuti. Parehas lamang ang gagawin niya, sama-sama, at parehas lang din ang gagawin niya sa mabuti. Kaya po tatandaan natin yan, ang salita ng Diyos ay buhay at walang katulad. O, ayan po. Dito naman po tayo sa ikapito tayo. Kapitulo 9, ika-7, verse 7. Parang mga kabayong handa sa pakikidigma ang mga balang. Sila'y may putong na parang koronang ginto at parang mukha ng tao ang kanilang mukha. Parang buhok ng babae ang kanilang buhok at parang ngipin ng leon ang kanilang ngipin. Natatakpan ng animoy mga baluting bakal ang kanilang dibdib at ang pagakpak ng kanilang pakpak ay parang ragasa ng mga karwahe at mga kabayong pumapalaot sa labanan. Oh, tingnan nyo po. Sila ay may buntot na tibo, gaya ng sa alakdan. Nasa buntot nila ang kapangyarihang manakit ng mga tao sa loob ng 5 buwan. Naku po, 5 buwan. Imagine yun, mahaba po yun para sa tao. Ang hari nila ay ang anghel na bantay sa banging napakalalim. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon, na ang ibig sabihin ay taga-pagwasak. Oh, maliwanag po yung binabasa ko Taga-pagwasak, yung nakabantay dun sa kailalim-ilaliman, sa bangin. Kasi po itong ating mundo, bilog. Pero, yung tinatawag na kailalim-ilaliman, yun po yung nasa pinaka, kung i-imagine nyo po yung bundok na, yung mundo natin bilog. Bilog tayo, nasa lahat ng nakatira sa mundo na to, bilog na sa pinakaibabaw lang, di po ba? So, ang pinaka ilalim pong lalabas, yung pinakagitna ng mundo. Kung papasukin mo yung lupa, yung pinakagitna, yung bilog, parang yung bola, di po ba may bolang bilog? Bolang bilog. Pag binutas mo po yung bola, makikita mo yung nasa loob. Di ba? Ganun po yun, itong mundo natin. Kaya, nakaraan na ang unang lagim, 2 pa ang darating. Nang hipa ng ika-6 na anghel ang kanyang trumpeta, narinig ko ang isang tinig na nanggagaling sa mga usok ng dambanang ginto na nasa harapan ng Diyos. Sinabi nito sa ika-6 na anghel na may trumpeta, kalagan mo ang 4 na anghel na nakagapos sa tabi ng malaking ilog Euphrates at pinalaya ang 4 na anghel upang patayin ang 3 bahagi ng sangkatauhan. Talagang inihanda sila para sa oras, araw at buwan ng taong ito. Sinabi sa akin na ang bilang ng hukbong
kabayo ay 200 milyon. Oo nga po, 200 milyon kasi 10 na po itong nakasulat dito, oh. Siyam, di naman to 200,000. 2 milyon. 2 milyon lang ba to o 200 milyon? Nakita ko sa pangitain ang mga kabayo at ang mga sakay nito ay may baluting kakulay ng apoy, bughaw na gaya ng sapiro at dilaw na parang asupre, parang ulo ng leon ang ulo ng mga kabayo. Mula sa kanilang bibig ay bumubuga ng apoy, usok at asupre. 3 salot na pumatay sa 2 bahagi ng sangkatauhan. Ang kapangyarihan ng mga kabayo'y nasa kanilang bibig at nasa buntot na parang ahas at may ulo na siyang ginagamit sa pananakit. Ang nalabi sa sangkatauhan yaong hindi namatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisi. Hindi sila tumalikod at di tumigil sa pagsamba sa mga demonyo at sa mga diyos-diyosan likha ng kanilang mga kamay, mga larawang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na di nakakakita, nakakarinig o nakalalakad, ni hindi nila pinagsisihan ang kanilang mga pagpatay, pandaraya, pakikiapid o pagnanakaw. O ayan, napakaliwanag po, ano? Itong kahuli-hulihang parte. Ang nalabi na sangkatauhan yaong hindi namatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisi. Hindi sila tumalikod at di tumitigil sa pagsamba sa mga demonyo at sa mga diyos-diyosang likha ng kanilang kamay, mga larawang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na di nakakakita, nakakarinig o nakakalakad man, ni hindi nila pinagsisihan ang kanilang mga pagpatay, pandaraya, pakikiapid o pagnanakaw. O ayan, maliwanag po, di ba? Inuulit. Ito po yung pahayag, ito yung kahuli-hulihang parte ng Biblia. Ano po? Ito po yung revelasyon, the revelation, eka nga, or apocalypse. Ito po yung kahuli-hulihang parte ng Biblia na mga nakasulat na salita ng Diyos dito at na mula naman sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang mga propeta na nagsalin nito para maintindihan ng tao. Ito po yung parte na mangyayari sa mundo. Kaya po eto, sa ika-6 na trumpeta natin nakita. Na kumbaga ang mga taong maiiwan sa mundo. Kasi nga po, ayon po sa Biblia na rin, nasusulat nga sa salita ng Diyos, ang mga tao ay iaangat. Yung kung tinatawag nga nila caught up in the sky, pero ang lumalabas po sa mga YouTube ay rapture. Yung itataas yung mga tao, yung sabi may 2 babae sa bukid o 2 lalaki sa bukid, maiiwan ng isa, mawawala yung isa, hihigupin yung isa. Yun po, pag dumating na yung panahon na yon at kayo'y naiwan sa mundo, halimbawa, may kasama kayo, biglang nawala, nakita niyo nawala. Ay, naku po. Huwag po nating hintayin yon. Dahil, ito pong nasusulat sa Biblia, yun ang mangyayari. Kasi, ililigtas muna ng Diyos ang mga sumunod sa Kanya, nagmahal sa Kanya, at nakinig sa lahat ng mga panawagan niya, sa lahat ng mga salita na iniaral ng Panginoong Hesukristo, nagsabuhay ng salita ng Panginoong Hesukristo, ng aral, kasi ang salita ng Diyos Ama, yun din ang inaral ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, mga kapatid, hanggang dito po puputulin ko ang aking pagbabasa at isusunod ko po sa susunod na video or audio. Kasi matatapos na po itong oras dito, nakikita ko po kasi sa harap ko yung
oras. 1 oras, mag-1 na oras na po tayo. Kaya to be continue po mga kapatid ha. Hintayin nyo po, wag po kayong aalis at magpatuloy tayo. Kasi kailangan natin ito sa buhay natin. Saan mang parte tayo ng mundo naroroon. Kailangan ito natin, kailangan ng pamilya natin, kailangan ng mga mahal natin sa buhay. At isa pong tip, pag tayo'y sumusunod sa Diyos, hindi malayong kaawaan ng Diyos ang ating angkan. Tandaan nyo po yan. Hindi lamang po para sa inyo, para sa ating angkan. Kaya natin gagawin ito. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy, babasahin ko po ang kasunod nito. Nasa verse kapitulo 10 na po tayo. O sige po at wait lang po. Bye-bye and God bless.